with Bill Velasco. At ngayon naman, kinagagalak natin makasama dito sa studio sina Beverly Gay Alarcon, Rodolfo Alarcon Jr. at Ferdinand Barroquillo Jr. ng Team Eskrima Fencing at sila ay naghakot ng medalya sa Navy Open na sa Bangkok, Thailand noong unang linggo ng Agosto. Welcome to Hardball. Good morning po. Alright. Ang kamangha-mangha dito ay, well, first of all, you're a club team, no? And secondly, you're fighting in the veterans or yung mga tinatawag nating medyo hindi na bata na competition. Yes. Pero young at heart. Young at heart. Oh, relate na relate ako dyan. Ako pinakamatanda pa rin sa atin. So, but what really stood out for me, no, Beverly, is you competed with all three weapons, so foil, epee, and saber. Paano yung adjustment pag ganun? Kasi syempre, iba-ibang technique din yan eh. Pero may universal naman po na Okay. parang technique sa bawat isa. Also po kasi, naiintindihan ko po yung bawat category, bawat weapon. So, nag-start po kasi ako sa epee nung college po ako. And then, dati po ako national team. Yeah. Noong 1992. And then, syempre po, tinapos ko po yung college and then, syempre po, nagtrabaho, nag-asawa. Bumalik na po ako 2008. Then, 2008 po, inaral ko naman is yung saber. And then, Di ba mas mahirap yun? Kasi Yes. mabigat siya. ang mahirap, hindi naman, mabigat po yung epee. Yung saber okay. po mas magaan. Okay. Pero kailangan mas mabilis ka. Tapos, meron pong right of way. Yung kailangan ikaw mauna mag-attack. I see. Ganon. Okay. So, ang nangyari po, ngayong recently, foil naman po yung inaral ko. Pinaghalo ko lang po yung dalawa. Yung epee tsaka saber. Kaya naka-adjust po ako sa foil. Okay. Yun. So, naiintindihan ko po bawat isa at nako-combine ko po talaga sa foil, yung dalawang weapon. Kaya naging madali po sa akin. I see. And then may common technique din po, yung timing, yung speed. Footwork. Yeah. Opo, yung footwork. Sino-sino mga mabibigat na kalaban nyo dito? Okay, sa Thailand po yung China. Wow. Oo. Okay. Tinalo ko po yung China sa 50 veterans. Pero po kasi nag-try din po ako sa mas bata na Okay. na category. Kasi dun sa Thailand, pag 50 ka, pwede kang bumaba sa 40. Oh, okay. Oo, Walang so- upper limit. Oh. Wala. Pero yung 40, bawal umakyat sa 50. Okay, oo. So, ginawa ko dalawa po. Tapos 3 weapon. So, 6. So, isang araw, 2 events po. Nakakapagod Kapagod. talaga. Oo. Pero gusto ko po kasi yun gawin. Tsaka gusto ko po i-test yung limit ko kung hanggang saan. Doon po sa 50s, naka-gold naman po ako doon sa 3. Ang challenge po talaga yung sa 40s. Kasi po mas bata sila sa akin. Mas mabilis. Opo, mas mabilis sila. Kasi ako po 51 na ako, mag-52 na ako this September. Huwag na natin pag-usapan. Ay, pero ang kalaban ko po kasi nasa 35. Ay? Oo, 35-40. So talaga mas mabilis sila sa akin. Pero masaya naman po ako dahil sa saber naka-silver ako. Nakapag-finals pa ako. And then dun sa foil, ganun din, naka-finals din ako. Sa epee ako nag-semifinals lang. So yung challenge ko po, yung paano ko lalabanan yung mas bata sa akin tsaka mas mabilis. So hindi po ako naka-gold doon. Syempre inaccept ko na lang talagang mas bata sila. Kayo po, Rodolfo, paano kayo nagsimula sa fencing? Sa fencing siguro, it started because yung wife ko, national team siya eh. Okay. So, Hindi naman kayo sinasaktan. No? yun lang. Sinasaksak. Actually, it's a challenge. Pero, I started parang tagadala lang nila ako ng bag eh. Kasi yung nauna pang mag-fencing sa akin yung pangalawa kong anak. Okay. So, most of my kids, nagpe-fencing din sila because na-influensyahan ng mami. And then, Okay. it's just the 2020s or early 2020s na Wow. sinubukan ko. Kasi sabi nila, nandito ka na rin lang naman. Bakit hindi ka pa... Walang absent. subukan mo na. So, I didn't intend to play locally. Sabi ko parang mas masarap sa ibang bansa na eh. Kasi parang hindi nila ako nakikita. Parang di ba pagkabago ka sa isang sport or something. Hindi ka na-scout.
Oo, ganun. Medyo parang jahe ka, ganun. And then sabi ko, sumali na ako I started with Bangkok. So, laging kulelat, laging iwan. Pero, with the help of them, may club training twice a week, 3 times a week. So, sineryoso ko din. And then yun, awa naman ng Diyos, naging fruitful after several years of training. So, recently, yung pinaka-challenging is yung yung Thailand din, yung Opens. That was August, right? August ba? O July? August 1 to 3. August 1 to 3. So, ang pinakamahirap na kalaban, syempre, yung mga bata, I'm on the category B. Category B is the 50s. Category A is the 40s. A, 40s, 50s, 60s, 70s. Ang pinakamahirap na kalaban, of course, yung mga bata. Mas mabibilis sila. And then, pinasok man nila sa category A yung 35 eh. Oh, okay. So, mas mabibilis talaga. So, yung mga national team. Pero, nakakuha pa rin ako ng bronze kahit mabibilis sila. Tapos, sa 50s, talagang mahirap kalaban yung mga Thai kasi iba rin ang discipline nila. And then, of course, may mga experience na sila nung college pa lang. Tapos, yung pinaka-recent nga, yung last week lang, itong Tokyo. We met yung mga Tokyo contenders dun pa sa 2023 Asian Veterans eh. Talagang sila yung nag-dominate. Other than, siyempre, of course, China. Pero ang nag-dominate talaga yung Japan. Australia and Japan. Australia and Japan. So, kita mo sila, sabi ko, parang ang discipline nila, kahit mas matatanda na sila kasi kahit ako 51 noon, tapos sila 59, mabilis pa rin sila sa akin. Sabi ko, ang lakas siguro ito. Naisip ko parang napinapanood ko sa Netflix, parang kamote lang yung kinakain nila na yung purple yam. Yeah. Sabi ko, pero hindi na nakita ko sila sa Japan. Iba ang training nila, iba ang discipline. It's not just the diet, it's not just the agility. Yung discipline nila pag nag-training sila, kahit matanda na, sumasabay sa mga bata. So, yun yung nakita ko. Sabi ko, pwede kong i-apply sa club. Tapos, for anyone na interested to join fencing, napaka-importante nung yung warm-up, yung training, tsaka yung talagang learning the ropes from beginning hanggang sa yung makuha mo lahat ng mga techniques. Okay. Tell me about Eskrima fencing. What club is that and how did it start? Ang Eskrima fencing, talagang yan eh. Inumpisahan ng wife ko. That was 2008. 2008. So, ang makakapagkwento niyan, walang iba kundi siya. Sige. Kasi po, di ba nga, dati po ako national team, tsaka varsity din po sa Ateneo. Tapos nag-graduate ako. Tapos trabaho, nag-asawa. Siyempre, hindi ko naman po natuloy lahat yun. Tapos na-inspire po ako kay Richard Gomez nung SEA Games, 2008. Kasi ka-teammate ko siya noon. Oh, okay. Nung bata pa kami. And then, nung 2008, naglalaro pa rin siya. Tapos bumisita ako dun sa laro nila. Tapos nakausap ko siya. Tapos bigla ko na-miss yung fencing. So sabi ko, gusto ko na bumalik. So, after ko po mga anak, ganyan. Tatlo na po yung anak ko nun eh. So, sabi ko, gusto ko bumalik para maging fit ulit, ganyan. And kasi nakakasawa, puro trabaho lang. So, pagbalik ko po sa Ultra, kasi doon po yung training ng national team. Pagbalik ko, wala na akong kilala. Oh, okay. So, mga bata na, tapos puro varsity, parang hindi na ako makarelate sa kanila. Okay. So, I felt parang out of place. So, sabi ko, magtayo na lang ako sarili kong club para sila yung ka-team ko, kasabay ko, ganyan. So, 2008 po, nag-market ako ng Eskrima Fencing Club. May mga, at isa sa unang nag-enroll ay si Ferdinand. Ayan. So, ayun po, mula 2008, hindi naman po seryoso na club yung recreational lang. And Papawis lang. Yes, tsaka yung venue namin, pa-iba-iba. Nagre-rent lang ako per hour, ganito.
And then, ayun nga po, tapos biglang nag-pandemic, nawala. Oo nga And pala, tapos, no? bumalik po kami ulit nung, level 1, level 1 po ng quarantine natin. Ano ba yung community quarantine? Inibitahan po kami nung, festival mall para magklase ulit. Para dumami naman ulit yung tao sa mall. So, mula 2019 hanggang ngayon po, tinuloy-tuloy na po namin sa mall. I see. So, ayun. Okay, ikaw naman, Ferdinand, what's your background? Bakit ka nahikayat mag-fencing? Actually, sir, I started watching lang sa YouTube. Okay. Actually, hindi pa uso yung YouTube, no? Oo. It's the, Eskrima pa ni FPJ kasi. Okay. Then, nakita ko yung SEA Games playing with Sir Richard Gomez. That time, I'm very curious. Sabi ko, ano ba ito? Anong klase ito? Anong klaseng sports? Because it's very unique. I see. Hindi siya katulad ng ibang sports. Then, yun na sir, naghanap, nag-ikot, then kaka-search, nakita ko yung club ni Coach Beb at ni Coach Jun. Doon ako nag-start po sa kanila. I started EPEI po and then nag-try weapon na rin po ako. Katulad nila. So anong mga natutunan mo lalo na about yourself? Kasi it's not very often that kasi karaniwan ng mga atleta bata pa lang nagsisimula na. Anong natutunan mo about yourself through fencing? Through fencing, sir, it's the discipline po eh. Before, medyo clumsy and lousy ngayon. The discipline with the fencing po kakaiba talaga siya. Okay. They say it's the gentleman's sport. So, slightly, naging gentleman naman. May tawad pa slightly lang Last light. So, I enjoyed playing fencing. It's very unique and kakaiba siya sa lahat ng sports. Nandun yung discipline, nandun yung respeto, and yung camaraderie within the other players. I see. Okay. Bev, what is the plan for the next few months and then the next couple of years para sa inyo? May sasalihan pa ba kayo ibang international tournament? Yes, sir. After po ng Tokyo, kasi sa Tokyo po, naka-encounter kami ng mga Olympic coaches. Oh, and okay. Olympic Maganda. medalists. Oo. So, parang na-inspire po kami na to reach higher. And actually po, bago po mag-competition, nagpa-private lesson po ako sa isang Olympic coach ng Japan, sa foil. And then, tinanong ko siya if I can train more. Sabi niya, yes. So, ang bala ko po is, yun, to train sa kanila. Yun. So, para lalo pang tumaas, kasi po, ang dream ko po is to be a gold medalist in the World Veterans. Para siyang Olympics, pero veterans. So, yun po yung ultimate dream ko. And then, sabi niya, tutulungan daw niya ako. Oh, okay. We can also talk to Attorney Al Agra kasi yung Philippine Masters Games Ay, dumadami opo. na yung sport nila. Yeah, So, yeah. if he includes fencing, maganda yun. Diba? Actually, meron nga po sa Taiwan nangyari. Hindi lang kami nakahabol sa registration. Pero may naka-register po na isang Pinoy. I see. Ikaw naman, Jun, what are the challenges, pag you have to compete abroad, you're independent, anong pinakamahirap na part? Pinakamahirap na part, number one, is of course finances. Okay. Pero if you can provide finances, kasi wala naman tong support from the government, from Yeah. PSC, from Olympic committees, whatever. So kung wala kang sponsor, of course, and then to find a sponsor, mabigat. And then of course, syempre yung preparations, kailangan mag-train ka talaga. So sa mga bata, walang problema, meron talaga siyang regimen na ginagawa. And then sa mga veterans na, yung huli mabigat Kasi, it's our first time in Japan, in Tokyo particularly. The most Medyo- expensive city in the world. Yes. So, yung medyo kinaya pa namin yung expenses, pero ang pinaka-challenge talaga is the travel time. Parang kailangan pag-aralan mo rin From Narita to Futsu. to Futsu, dalawang 1.5 hour travel Oh. And then you're traveling, iba yung niya hindi ka naka-taxi, hindi ka naka-Uber. So parang ang bigat ng bagahe namin. You should have traveled light. Pero hindi mo maiiwasan kasi marami kang dalang equipment. That's the number one problem Lalo sa fencing, hindi pa pwedeng tipirin hindi pwedeng isang espada lang dalhin mo. Kailangan may backup ka. Tama. Mare-red card ka, may yellow card ka pagka
pumalya yung weapon mo, your wires, your gear, mapipenalize ka. There was a time in Hong Kong, dahil palpak yung mga equipment namin or hindi namin alam na kailangan pala kasi FIE accredited yung mga gear. Na-penalize kami kasi yung pants hindi accredited, yung jacket hindi accredited, yung lamay hindi accredited, the mask hindi accredited. So yellow card. So 2 points na yun. Di pa nag-uumpisa yung laban. 2-0 na. Yes. Ganun. So dapat yun yung mga challenges ng pagiging international athlete. So pag dito nagagawa niya ng paraan pwede kang manghiram kasi may kakilala ka. Pero paano pag wala? Tama. Tapos on the spot hindi ka na. Tapos yung size iba pa. Yes. So those are the challenges. And then of course yung mabigat yung sa edad ko. Nasasaktan na. Nagka-cramps. Hindi na yun yung alam mo yun, yung kasi right now I'm type 2 diabetic. Oo. Yung meds tsaka yung competition. Allowed naman yun. Allowed naman as long as nakakaya mo tsaka I don't know, wala namang tinatanong na pero on my own kaya ko naman tsaka hindi naman grabe yung pinagdadaan. Kaya lang sometimes yung parang may mga cramps ako na nararanasan while doing the bouts, while doing the competition. Ang bigat Natatawa si So yun, talagang siyempre. Pero it's a challenge. Yeah. Pero masaya. Alam mo, ang pinakamalaking nakuha ko is silver sa Thailand. Tapos nung last week, bronze pa din. Tapos talagang, ang bibilis ng mga Hapon. Ang pinaka-challenge is Japan and Taiwan. Tapos other categories may German, merong Canadians, may US. Pero sabi ko dito parang since nandito ka na kailangan galingan mo na and then you're not just representing yourself, you're representing the country. Yes. Kasi nasa likod mo talagang halimbawa Alarcon, PHI. So when they look at you, they don't look at you, hindi ka tinitignan sa mask Tinitignan yung likod mo Ano ba tong country? Sino ba itong kalaban ko? And then, inaabangan ka na nila pag halimbawa medyo nagtumataas na yung rank mo, inaabangan ka na nila, this is someone sa Thailand, gano'n na sila. Aabangan ko na to sa Thailand. Kailangan paghandaan ko na to kasi bumibilis na. And then, sa ibang countries, gano'n din. So, yung mga challenges dito sa fencing, masaya naman, may challenges. Yung pagod lang talaga. Yung pagod, tapos parang, yung katulad nito, may acknowledgement. Sino pinakamalaking bagay na acknowledge ka ng kapwa mo Pilipino, nagko-congratulate sila. So parang bawi ka dun sa gastos, bawi ka dun sa pagod, bawi ka dun. And then syempre yung personal fulfillment. Yung fulfillment, yun ang pinaka-importante. Okay. Ikaw Ferdinand, what are you looking forward to the next couple of years? Hindi naman yung mga reklamo nila about pagod tsaka sakit ng katawan. What are you looking forward to? In the near future, I would be seeing myself playing pa rin up to the end siguro. Siguro up until 60s, 70s. Kaya pa. Wala na meron naman pong gamot. Okay, gamot. Lahat naman yata may gamot na ngayon. Corruption na lang yung walang gamot. So, thank you so much for coming to the studio. Parang halos lumangoy na kayo papunta rito. Thank you, Bev, June, and Ferdinand of Eskrima Fencing, and we wish you luck. You have a friend here in Hardball. Maraming salamat. Yes. Po. Thank you so much. Right. Thank you, Sir Bill. Magpapatuloy po ang ating programang Hardball with Bill Velasco. Thank you, sir.